Hello guys, this is Blackman Moto again and welcome back sa another video natin. And this time ay nandito po tayo ngayon sa Bristol Group Lucena, located in Maharlika Highway, Barangay Ibabang Dupay, Lucena City. At katabi lang po siya ng SM City Lucena, kaya madali po siyang matagpuan. And this time, papakita po natin ang kailan pong available units. As you can see, may 125 scooter sila. At the same time, may 150 and then yung kanya pong ATR na 160 available po dito yung tatlong kulay. May mga big bikes from 400, 600. At the same time, tayo po ay may mga adventure bike din po dito. At ngayon po, papakita po natin, i-feature po natin ito pong Fortress 160. Ito po yung the all-new QJ Motor Fortress 160. At available na kulay po dito yung white, yung black, and then at the same time yung kulay gray. So as you can see, ito po nasa unan natin. Ito pong Fortress 160. At maangas yung kanyang dating pagdating po sa kanyang design. And then ikutin po muna natin. So may QJ motor po tayo dito. Then minimalist lang yung mga nilagay po dito ni QJ motor. May Fortress 160 tayo dito na naka-emblem. Yung kulay niya may combination lang ng black and red, no. So yung kanya pong taillight. So unahin po natin yung sukat ng gulong sa unahan. Yan po ay 110/80 by 14 CST yung ginamit po ditong gulong. And at the same time, tubeless na. At pagdating po sa kanyang suspension, tayo po ay naka-telescopic fork suspension. At ang kanya pong braking system, naka-wavy disc tayo. And at the same time, tayo po ay naka-ABS. So advantage kapag naka-ABS po tayo. At ang kanya pong caliper is QJ motor. Ang kanya pong tapaludo, so may allowance naman po doon sa kanyang gulong, saktong-sakto lang yan. At ang pagdating po sa kanyang mga ilaw, tayo po ay naka-projector light na LED. So makikita po natin, may ilaw tayo dito pag binuhay po natin yung ating pong ignition doon. Then pakita ko po sa inyo yung projector light natin. Start po natin yung engine. Alright. So yan po yung maangas na datingan ng ating pong projector light. Sound check na din po natin, pakinig po sa inyo yung kanya pong tunog. Ayan po yung tunog, yung Fortress 160. At pagdating naman po sa kanyang likod, yung kanya pong sukat ng gulong is 130/70 by 13 tubeless CST. At pagdating po sa kanyang braking system, tayo po ay naka-disc brake at naka-ABS din po yan. So ito po si Fortress 160 ay naka-dual channel ABS. Kanya pong suspension, naka-dual shock suspension tayo. Yan po yung kanyang suspension. And then ang kanya pong muffler, medyo may kalakihan, pero sporty naman yung dating ng kanyang muffler. Tungtungan po ng ating backride, napi-flip, at kagandahan po dito ay may design, hindi siya madudulas dito yung kanya pong paa. Pagdating po sa engine specification ni Fortress 160, yan po ay naka 160cc displacement, 4 valves, 1 cylinder single overhead cam, at tayo po ay naka liquid cooled, fuel injected, at nagbibigay po yan ng maximum power na 12 kilowatts at 8,500 RPM and maximum torque of 15 Nm of torque at 6,000 RPM. May bore na 58.5 mm at may stroke na 57.9 mm. Tayo po ay may bigat na 138 kilograms. Medyo may kabigatan. Pero of course, ang advantage doon ay hindi tayo basta-basta mapalad ng hangin, especially kung naka-high speed na po tayo. Ang kanya pong ground clearance is 140 mm. May kataasan din po yung kanyang ground clearance. Yung sa mga humps na matataas sa Pilipinas, so walang problema dito kay Fortress 160. At ang kanya pong seat height is 755 mm. So mamaya, sukatin po natin. At least may reference po tayo, nasakyan po natin yung unit. So yan po yung kanyang engine specification. At tingnan po natin yung kanya pong meter panel. So of course, tayo po ay naka-keyless ignition. And at the same time, ay nandito po yung button ng ating seat and fuel. So tapat lang po natin yung ating pong ignition. I-on lang natin. So makikita po natin yung kanyang meter panel na digital. Makikita po natin may information dyan
yung speedometer, odometer. Nandiyan din po yung engine check indicator natin, check engine indicator, ABS, voltmeter po natin, makikita dyan sa ating meter panel. At yung PSI, makikita din po natin dyan, ano? Yung RPM, then kung ilan na po yung natatakbo natin. Makikita po natin sa ating meter panel. Napaka-informative naman, and at the same time, ay pwede po tayo mag-download ng application upang i-connect po natin dito sa ating meter panel. So ilalagay ko lang po dyan sa ating screen yung application na downloadable po yan sa Android at the same time sa iOS. And sa kanya po mga buttons sa left portion, tayo po ay may enter and select button dito, ano, pang control po natin dito sa ating meter panel. Makikita pa natin yung interface, clock, brightness, information, TCS. So, pa-informative nung kanyang meter panel. Then, yung pong ating pong brake lever, yan po ay adjustable. Same time, tayo po ay may passing light dito. Button. Passing light. Then, high and low beam button. Yung ating pong turn signals. At sa right portion naman po, makikita natin yung ating pong idling system button. Since tayo po ay naka-idling system. Once na tayo po tumigil sa traffic or sa stoplight, within 3 to 5 seconds is automatic mamamatay yung makina. And then, pigayin lang po natin ng konti yung ating throttle is automatic na aanar po yung makina. Hindi natin kailangan mag-start ng panibago. Then, yung ating pong hazard button. At sa kanya po mga side pockets, meron po dito sa kaliwa. Pindutin lang natin, push lang natin. At makikita po natin dyan yung ating USB charging port ready. Kasya naman po yung cellphone natin dito. Actually, may mga gamit pa sa loob. Medyo malalim din po yung kanyang side pockets. At ito po yung kanyang remote. Alright. Then, sa left portion naman, yung kanyang button. Ganoon din. Wala lang siyang charging port. Pero yung mga documents na pwede natin ilagay, kasya naman po dito. At ang kanya pong handlebar ay naka-naked handlebar po tayo. Naked handlebar. Silipin po natin yung kanyang under seat compartment. Ito po yung button ng kanyang seat. Alright. Makikita natin yung kanyang under seat compartment. So, hindi ko sure kung kasya po dito yung full face helmet, pero half face ay kasya naman po dito. Then yung ibang gamit natin ay kasyang-kasya po dito like mga jackets or other documents. At tayo po ay kagandahan din dito. Nasa taas po yung kanyang battery, At may kalakihan yung kanyang battery. Since siya po ay naka-hybrid engine. Sa bandang taas, may lagay din po tayo ng mga tools. At ang kanya pong upuan, maganda yung pagkaka-design ng kanyang upuan, Hindi siya madulas. And then, I'm sure komportable po yung rider natin and back ride natin dito. Ang kanya pong fuel tank capacity is 8 liters. At kagandahan dyan, hindi natin kailangan bumaba pa kung tayo po yung magpapagasolina. Kasi nandito na po yung ating tanke ng gasolina na may 8 liters capacity. At pagdating po sa price ni Porter S160, yan po yung nagkakahalaga ng 139,900 pesos. At kung gusto pong tingnan or mag-avail ng unit, so you can come here in Bristol Group Lucena upang makita nyo po ng actual yung unit, So ito po si Porter S160 from QJ Motor. So available na po yan dito sa Bristol Group Lucena. At ang kulay is may gray, may white, and then yung black available po dito. For only 139,900 pesos. Pwede pong cash and at the same time, pwede din pong installment. So, pagdating po sa kanyang seat height, siya po ay 755 mm. So, ito reference lang, sasakyan natin po yung unit. At least makita lang po natin yung positioning po ng rider dito po sa Porter S160. Siya po ay naka-center stand. So, left and right na paa naman natin is abot. So, ibaba po natin. So, yan po yung ating positioning dito kay Porter S160. Then, kung nangangalay ka, so pwede na po nating extend yung paa natin. So,
Again, this is Blackman Moto. Maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Magkita-kita ulit po tayo sa susunod na video. Ingat po tayo palagi, ride safe, and bye-bye.